Okay, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa Batang Maynila to It's. Yan. Ngayon pag-usapan natin itong si Tony Gonzaga. Ito pong sinasabi nilang most powerful celebrity. Sabi nung asawa niya. Kasi mga kaibigan, ito napabalita. Galing po ito dito sa isang number 1 na marites. Si Christy Permin, dun sa kanyang vlog. Sinasabi mga kaibigan na yung programa ni Tony Gonzaga dyan sa All TV, napakababa daw po ng rating. Ibig sabihin, kapag mababa ang rating, wala po nanonood. Konti lang po nanonood. Kasi kung marami nanonood dyan, dapat mataas rating yan. So dahil nga mababa rating, wala masyadong nanonood. Kumbaga hindi patok sa mga manonood. Kasi daw ang dahilan daw, sabi nila mga kaibigan, wala daw kasi silang makuhang mga magagaling na guest. Yung mga sinasabi nilang mga bigating guest. Kasi nung nagdaang mga guestings niya, mga nag-guest daw doon etong sino bang mga guest niya dati? Ito raw si Chef RB, Waki Kiray at itong si Pastor Danny. Hindi naman kilala to. At kaya pag ganitong klase mga guest mo, wala talagang masyado manonood. Naman, hindi nakakapagtaka yung rating mo bagsak. Kasi ang sabi, hindi raw sila makakuha ng magagaling na guest. Yung talagang makakahatak ng manonood. Kasi ang nangyayari daw mga kaibigan, kapag nagaya sila ng mga guest, kapag ito, ang sabi sa akin nung kaibigan ko sa All TV, ito po, sabi po ito ni Christy Perminit. Ito pong marites, number 1 na marites sa Pilipinas. Ang sabi daw sa kanya nung kaibigan niya sa All TV, kapag hindi pa binabanggit ang show ni Tony, ibig sabihin, pag nag-invite sila, o mag-guest ka naman dito sa All TV, dito sa network namin. Kapag tinanong yung artista o personality na ganon, sinasabi nila, sige, okay lang. Pero kapag sinabi na mag-guest sila dito sa Tony Talk Show, biglang hindi pwede. Biglang nagbabago yung isip o kaya may conflict, may gagawin, busy daw sila. Pero before that, bago sabihin na Tony Gonzaga Show yung kanilang magiging guestings, umuo naman sila, pumapayag. Pero nung nalaman nila na kay Tony, wala. Atrasan mga kaibigan. So ganun yung nangyayari. At ito, meron akong chika na totoo ba na si Tony Gonzaga ay hirap na hirap sa pagkuha ng guest sa AMS2? Hirap na hirap daw kasi yung mga iniimbita nila ay kalaban nila sa mundo ng politika. Kaya naman pala, kaya hirap na hirap sila mag-imbita kasi yung iniimbitahan nila malamang mga supporter ng ibang kandidato. Hindi naman mga pulahan. Siguro iniimbita nila yung kasi alam naman natin yung magagaling na artista, yung magagaling na mga personalities, mga sikat. Nandoon sa kampo ni Leni Robredo, sumuporta kay Madam Leni Robredo. Sino ba naman sino ba mga sumuporta kay kay Ferdinand Bongbong Marcos? Siya lang ata. Sino pa ba? Ito si Andrew E. Sino pa ba? Si Alex Gonzaga. Hindi dapat yun na lang imbitahan niya si Andrew E. Di ba? Kasi wala kang may imbitang doon nga sa tingnan mo nagsimula sa pelikula. Nagsimula sa My Teacher. Inimbitahan nila si Joey De Leon. Akala nila makakahatak ng manonood. Kasi magaling na komedyante itong si Joey De Leon kahit minsan bastos. Pero maraming sumusuporta kay Joey De Leon. Maraming humahanga dyan bilang magaling na komedyante. Akala nila makakahatak ng manonood. Pero nung nangyari, flop. Nag-flop yung pelikula nila. Nadamay po tuloy si Joey De Leon. Lugi. Ewan ko lang kung nabayaran yung talent fee ni Joey De Leon. Si Joey De Leon lang ang kumita. Pero ito si Tony Gonzaga, yung asawa niya, kasi sila producer nun di lugi sila. Tapos pagkatapos nun yung concert pa. Yung concert na pinilit nilang mapuno.
Pinilit nilang mapuno eh. Oh, si Mami Pinti bumili 500 ticket. Yung mga sponsor, oh, may nag-sponsor 10 milyon. Ganun talaga mangyayari. Mapupuno yung yung Araneta. Palibasa, yung mga ticket libre. Di ba? Yung mga tao naman, pag nabigyan mo ng libreng ticket, tapos mali mo, nabigyan pa ng pamasahe. Di pupunta yan, siyempre, para makakita ng mga artista. Ilan lang na mga artista nandun eh. Sino ba artista nandun? Si Models of Manila na. Si Mark Gamboa. Masikat pa nga si Models of Manila eh. Alam si Bayani Agbayani. Imbitahan niya si Bayani Agbayani. Diyan sa sa Tony Talks. Para wala silang para walang kwentang pag-uusapan. Alam niyo naman kapag kausap niyo si Bayani Agbayani, parang lahat walang kwenta. Tapos imbitahan niya si Andrew E. Di ba yung concert ganun nangyari? Sino ba mga inibitahan nila? Sino yung kumanta ron? Si Alex Gonzaga, kapatid niyang Bastos. Yung tatay niya kumanta. Si Martin Rivera. Si Martin Rivera, wala na yun. Palubog na rin yun eh. Wala silang maimbita na mga bigatin saka yung mga dekalibreng mga personality. Wala na mga kaibigan eh. Hirap na hirap sila mag-imbita. Yung magagaling, yung mga sikat ngayon nandun sa kabilang kampo. Gusto nilang imbitahan. Pero kapag sinabing kay Tony, nga mga kaibigan, wala, ayaw mag-guest. Naman, etong programa ni Tony Gonzaga dyan sa bago nilang network, dyan sa AMBS2. Wala, ang baba po ng rating. Kaya parang ganito lang naman yan yung pelikula. Diba yung pelikula na mga pinalabas sa sinihan, yung My Teacher. Kung hindi na kumikita, alisin na, palitan na ng ibang pelikula. Ganun yung ginawa nila di ba, sa mga cinemas. Isang araw nakita nila parang sablay. Walang nanonood, walang kita. Ang ginawa nila, pinalitan ng pelikulang kumikita. Siyempre, ganun yun dapat dito rin sa AMBS2, dapat ang gawin nila, palitan na lang yung programa. Wag na ipilit, alisin na si Tony G. Wala na parang nangyayari, pabagsak na di ba? Bakit niya pa ipipilit kung wala na sumusuporta, kung hindi na sinusuporta ng mga kasamahan niya sa show business. Kumbaga tinatakwil na. Bakit niya pa ipipilit? Palitan niyo na. Ang dami namang mga artista diyan magagaling. Ba't pipilitin niyo si Tony G diyan sa AMBS2? Dito kay Manny Villar. Dami naman diyang mas magagaling. Pipiliin niyo yung yung tinakwil. yung tawag doon, yung sinusuka ng mga tao. Kahit nga yung mga followers niya, yung mga dati niya mga humahanga sa kanya, wala na. Tinalikuran na siya. Kaya nga nag-trending yung di ba? Yung paalam Tony Gonzaga sa Twitter, yung hashtag paalam Tony Gonzaga. Wala na nag-aalisa na Kaya siguro pinakamaganda nga, palitan na lang. Huwag na ipilit. Kasi pag pinilit, masakit. Di ba? So ayan mga kaibigan, yung ating nabalitaang chismis dito sa number 1 Marites ng Pilipinas, dito kay Christy per minute, at nabasa ko rin to sa balita, kaya yan, na-share ko po sa inyo. Kaya kawawa po mga kaibigan, kawawa po si Tony G. Wala na po talaga. Palubog na to, it's hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila To Eats. Ay, mali, ganyan pala.